And guys, magandang gabi sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa kong OFW, kumusta naman kayo dyan at maraming salamat. At dito nga guys, sa panibagong vlog na ating gagawin ngayon sa gabi ito ay pag-usapan natin itong talagang napakasaya ng araw para sa akin. At hindi lang sa akin, lalong-lalo na sa pamilya ko. At ito guys, ang sasabihin ko lang, talagang ito yung pinakamasaya para sa mga OFW na katulad natin, katulad ko, na magkaroon ng panibagong pagkakitaan. Yun talaga ang ating laging iniisip tayo mga OFW na paano ba tayo uusan, paano ba tayo magkaroon ng negosyo, paano ba tayo magkaroon ng ano ba yung dapat natin gawin para yung ating mga kinikita ay magkakaroon ng magandang patutunguhan. Yun talaga ang lagi nating iniisip. Pero talagang kinakapos tayo lagi. So ano ba, may mga formulas ba na para doon sa ating pagkakitaan? Diba? So wala. Kundi talaga ay pagtsatsagaan natin at kailangan natin talagang kumbaga para sa akin yung formula na yun ay unahin muna natin ang ating sarili. Huwag na natin muna intindihin yung mga iniininda ng ating mga kapatid, ng ating mga pamangkin. Lagi natin inuuna yung ating sarili. Para kung mauna natin ang ating sarili, kung mabigyan natin ang ating sarili na maganda, mas madali tayo makakatulong. Pagtiisan mo na mga 2 taon, 3 taon na pagtitiis na hindi mo na natin sila intindihin ay sapat na. Kaysa naman yung lagi tayong kinakapos o lagi natin sila inuuna. So yun lang talaga siguro nakikita ko. So dito napakaswerte ko dahil yung magulang ko ay suportado talaga ako sa gusto kong mangyari. At yun din naman ang gusto nila na mangyari. Na may patutunguhan yung perang pinaghirapan ko at siguro pagod na rin naman ako sa kakapunta o sa kabalik ng abroad. Napapagod na rin ako at iniisip ko sayang din yung mga panahon na sana naisip ko na agad ang ganito pero hindi pa naman huli kahit papaano ay nakahirit pa rin tayo na magkaroon tayo ng sarili nating negosyo. At yung negosyo na ito ay matagal ko na rin pinag-isipan at masyado akong kinakabahan dito kasi malaking halaga din ang kailangan natin dito. Pero dahil sa tulong ng aking mga magulang, dahil sa tulong ng aking mga kapatid, dahil sa tulong din ng Panginoon, ay talagang nabuo ang aking pagtsatsaga at ang aking talagang sinasarili ko muna. Hindi ko muna iniintindi yung mga hinanain, yung mga birthday, yung mga Pasko, yung mga ano ng aking mga kapatid. Dahil may pinaglalaanan ako sa pera. So, sa mga pangangailangan ko sa sarili, hindi ko na rin iniinda. Ayaw ko muna bumili ng mga bagay-bagay. Pinagtsatsagaan ko na. Yung mga utang o yung mga diskarte, yung mga inuuna ko muna yung mga importanteng bagay na dapat kong kailangan bayaran. Tapos yung sobra ay pinag-ipunan ko ng pinag-ipunan at hindi diretsuhan yung pagbigay ko ng pera. Kung may pera ako na 100,000 o 150,000, so buhos ko na agad. At yun ang aking sikreto ay kumuha ako ng isang hardware na kilala ko. At doon ko tinatawagan na bibili ako ng hollow blocks. Tapos dyan muna, saka ko nakukunin kapag buo na yung materialis. Bumili ako ng kabilya, saka na kukunin kapag buo na yung materialis nga. Kung ano mga materials na kailangan. Tapos kumuha ako ng trabahador na alam ko pulido at hindi magsasayang. So kinuha ko, arawan ko lang. So maganda naman yung nakuha ko dahil mabait at talagang nagtatrabaho ng maayos. So kinuha ko yun. At ang nagbabantay din ay yung nanay ko mismo ang nagbabantay. So hindi na ako kumuha ng foreman, hindi na ako kumuha ng ibang tao. Kundi yung nanay ko lang ang pinagkatiwalaan ko. Pagdating sa pera ay hindi na nila problemahin dahil sa akin pa rin yung pinaghahawakan ko yung pera. Hindi ko pinapahawak sa kanila yung pera. Kapag may kailangan na materials, kapag may babayaran sila sa mga ano nila, sa trabahador,
saka pa ako magpapadala ng pera para pambayad din sa mga trabahador. Ganun yung sikreto ko, ganun yung formulas ko na ginamit dito sa pagpapatayo nitong apartment na to. So itong apartment na to ay matagal ko na rin pinangarap last year. At ngayon nga, kahit tumagal na isang taon, kahit paano, nabuo. Kumbaga, nandito na tayo, nasa final na tayo. At nabuo na rin. At napag-blisingan ko na nga ito kasabay ng birthday ng tatay ko na 81 years old. At gumastos din ako ng libo-libo para sa birthday kasi napaka-importante. Mahalin natin ang ating mga magulang. Ibigay natin lahat, kahit pagod tayo, ibigay natin yung lakas, ibigay natin yung saya, ibigay natin kung ano yung magpapasaya sa kanila. Huwag na natin indain yung mga gagastusin natin kasi alam naman natin kung sino at ano yung ating mga magulang. Para sa akin, hindi masakit sa ulo yung ating mga magulang dahil sila mismo ay hindi ganun kapersado na manghingi ng pera. Hindi sila mismo nagsabi sa akin na nag-demand para bigyan sila ng pera. Walang ganun yung parents ko. Kaya natutuwa din ako sa kanilang pag-uugali. Lagi nila sinasabi sa akin na mag-ipon ka na mag-ipon mo. Huwag mong asahan yung partner mo. Huwag mong asahan yung kung sino yung nandyan sa'yo. Kasi hindi yan nag-iipon. Yun din na nakikita nila. Kaya sabi niya, at sabi nila, darating ang araw maintindihan mo rin. So, kung wag kang magpabigat o pabigat sa anak mo sa susunod ng mga panahon na kapag tumanda ka na, ayaw mo na mag-abroad, kailangan mayroon ka talagang naipon. So, totoo naman kasi sila nanay, ganun din. Hindi na rin sila nagiging pabigat sa amin na humihingi at umaasa lang sa kanilang mga medisina, sa kanilang mga konsulta, kung anong kailangan nila sa kanilang buhay kasi meron silang pension, meron silang nilalaang na pera para sa kanilang pagtanda at meron din silang apartment na alam nilang doon sila kumukuha pang araw-araw. So sa akin, yun ang lagi sinasabi sa akin. Ina-advise ni nanay na tumatanda ka na, mag-ipon ka, huwag mong iasa doon sa partner mo na mag-ipon kasi walang kwenta yun. Hindi yun nag-iipon. Kung sa tingin mo hindi rin naman nag-iipon yun, huwag mo nang asahan na mag-iipon yan. Mag-aaway lang kayo. Kaya hanggat maaari, huwag mo nang sabihin sa kanya na nag-ipon ka o ano, hayaan mo siya kung ano yung gusto niya. Ang importante ay hindi mo pagsisihan balang araw na nagsakripisyo ka, ang dami mo ng panahon na nawala sa kanila, ang dami mo ng panahon na ibinuhos mo ng lahat sakripisyo, lahat na. Kaya mas mainam na yun na maaga ka mag-retire para masaya yung sarili mo, mapasaya yung sarili mo. Yun lagi ay sinasabi. At dito, natutuwa din yung mga kapatid ko, nandito na nga. Sila ngayon nangunguna. So naintindihan na nila kung bakit masyadong kuripot, masyado ako hindi nagbigay sa kanilang pangangailangan, dinididma ko. Masakit din naman para sa akin bilang bunso. Masakit din naman kasi alam ko may kakayahan naman ako na naibigay sa kanila. Pero hindi ko talaga sila pinagbigyan sa pagkakataon ngayon kasi kailangan ko unahin ito. At naintindihan na nila kasi nagbunga naman yung aking pag hindi ko sila pinapansin at hindi ko sila pinagbibigyan. So, darating ang panahon, makapatuloy din naman tayo, hindi naman sa noon lang, nakapagbigay rin naman tayo kapag paano. Pero yun nga, bawat tinanaing, bawat dinadaing ay hindi natin pagbibigyan. Pagtitiisan natin yan. So sa may mga anak, alam natin talaga napakahirap yan. Pero kung didisiplinahin natin, kung hindi natin laging itinutuloy kung ano yung gusto ng ating mga anak at ipapaunawa lang natin, susunod din naman sila. Ang importante talaga ay lagi kang may natitira sa sarili mo para sa kinabukasan mo. Yun lang ang pinakasikreto ko dito. Kaya masaya na ako sa aking nakikita sa outcome ng aking paghihirap at tiyaga ay nakikita ko na ngayon. So, masaya na ako ngayon. Sana ngayon, kayo din mga kapwa kong OFW na pag-isipan nyo maigi ang bawat sentabo o bawat papadala na hindi lahat ibubuhos natin. Kahit ibuhos natin buwan-buwan, ay talagang hindi sapat para sa kanila. Pero pag-aralan natin at dapat matuto tayo. Lalong-lalo na sa Pilipinas, matuto rin sila makontento sa kung ano lang kaya natin may bibigay.
Huwag na natin pairalin pa yung buhos ng buhos kahit walang matitira sa sarili natin. Yun lang ang pinakasikreto nito. At thanks God at nabuo na ito. Maraming salamat Panginoon. At kung sino ang gustong mangupahan sa apartment na to, ay mag-comment lang kayo dito. Ito along po ng Surigao City. Ayan. At may contact number naman ako at follow na lang sa Facebook. Ayan. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat. Sa mga baguhan pa lang na nandito, please subscribe my YouTube channel, Napadajon Vlogs. At see you on the next vlog. Maraming salamat. God bless sa lahat.